for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning po mga ka-FBK. Una po sa lahat, nais ko kayong batiin ng maligayang Pasko. No? Merry Christmas and Happy New Year. And of course, because this is Christmas season, ang ating pong magiging lesson for today is about Christmas o Christmas time o for this season. Yung pong mga pangyayari sa Bible ng unang Pasko. No? Ito po yung makikita natin sa Luke chapter 2 verses 1 to 7. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house in the lineage of David. And be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. So yun po yung unang pangyayari ng unang Pasko, no, sa Bible. Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, pagka magpapasko, medyo excited ang mga tao, especially yung mga bata, no? Nalala ko nung bata ako, excited ako pagka December, lalo na pag naumpisahan mo nang mapakinggan yung mga Christmas carol, no? Wala pa si Jose Marichan noon. O di pa Whenever I See Girls and Boys, mga Joy to the World pa lang, o yung Silent Night, Holy Night, yun po mga Christmas carol nung araw. Pero pag once na nag-umpisa na yung yung mga nangangaroling, parang na-excite ka. Pero hindi mo naman binibigyan. Sabi ko, patawad po. Pero gusto mong naririnig yung mga awiting pamasko. At lalo na pag dumating na yung mismong Noche Buena, di ba? Sa buong taon, mula matitikman ng kesdubol at hamon. Dahil doon lang naman naglipa na yung mga ganung pagkain. Kaya nakaka-excite yun dahil para sa atin mga bata masarap yun. So ang Pasko sa atin ay yung Christmas carol at yung yung queso de bola at hamon. And added to that, yung aside from that, yung mga regalo na matatanggap mo, mamamasko ka lalo pagka during that time kakaroon ng mga reunion at yung mga uncle mo magpapapila yun at bibigyan ng tig 10 piso. Ang 10 piso nun papel pa eh. Unlike today, barya na pati 20 pesos barya na, hindi na sila nag-print out ng ng bill na 20 pesos. So, ang saya ng Pasko, no? Tapos lumalaki ka, mapasok ka sa eskwelahan, nauso na yung mga meron naman kayo mga Christmas party, no? May exchange gift. Yan ang mga nakaka-excite pagka Pasko. Kaya pagka ganung panahon na-excite tayo. Pero ito, nung panahon ni Jesus, kinikwento dito na kailangan magparehistro. So, ano mo na ba, naranasan mo na bang Kapaskuhan o Christmas season, nakapila ka sa parang pagpaparehistro. Siguro nasa Comelec, di ba? O di kaya nasa census. At alam natin gaano kahirap pumila sa mga government agencies, no? Yun ang Christmas rush nila nun. Na imbis na sa mall nakapila, dahil sa excitement mong mamili, ito nakapila ka para magparehistro. At ang masaklap pa dito, right after that, nung nalaman ni Herod na ipapanganak ang hari ng mga hari, na-insecure siya. At pinapapatay niya ang lahat ng mga bata, 2 years old pababa. So, itong si Joseph at si Mary kasama si Jesus ay takbo ng takbo. No? They are running for their lives. Kung sa sila nagtago, they flee to Egypt, di ba? Kasi nga, gustong patayin ni Herod yung mga bata. Gusto niyang patayin ang Panginoong Jesus. Randomly, hindi niya kilala kung sino talaga yung hari ng mga hari. So, sa takot nitong mag-asawa, tinago nila yung kanilang anak na si Jesus. So yun yung mga unang panahon ng Kapaskuhan. Pero bago pa nangyari yun,
Diba? Si Mary, habang nasa pila, malaki ang tiyan, buntis, manganganak. Siguro, dito nga sa atin, pagka pumila ka ng gano'n, talaga mapapaanak ka. So, yun na nga ang nangyari, napaanak si Mary. At ang saklap, walang ospital at wala ring matutuluyan kung saan siya manganganak. So, merong nagkawang gawa, the best thing that he can offer ay yung koral ng mga hayop. At doon pinanganak ang Panginoong Hesus. Nilagay siya, binalot siya sa swaddling clothes, at nilagay siya doon sa manger, doon sa pasabsaban, doon sa kainan ng mga baboy o kainan ng mga baka o ng anumang hayop na doon sa koral. Napaka-unsanitized nung pinaglagakan ng Panginoong Hesus nung siya pinanganak. Parang maigi pa ito, di ba? Yung kapag ka bigla nanganak, doon ka sa banyo ng mall, pinanganak, mas maigi pa yun, di ba? Kasi yung banyo ng mall, minamap, nililinis, nilalagyan ng sunrox para masanitize, may tagalinis. Pero ito, koral ng hayop ito. Nandun na yung dumi ng hayop, nandun na yung pinagkainan ng mga hayop, yung panis na pagkain. At doon inilagak ang Panginoong Hesus. So, napaka-unsanitized nung kanyang So, unpleasant yung unang kapaskuhan na nangyari. Yung pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Kumpara sa anumang pinagdadaanan natin ngayong kapaskuhan na most of the time, lalo ng mga bata ay excited, no? Of course, may mga kababayan tayo na nagdarahop, medyo hindi rin nila feel yung Pasko, no? Dahil wala naman sila laging queso de bola at hamon. Pero ganun pa man, hindi pa rin maikukumpara kung ano yung naging karanasan ng Panginoong Hesus at ng kanyang pamilya nung unang kapaskuhan. So, pero ano ba ang kahalagahan mo? Bakit pinanganak ang Panginoong Hesus? Diba? Bakit siya nagkatawan tao? Diba sabi nga sa John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, full of grace and truth." Nakapamayan siya sa atin, at nakita natin yung kanyang kaluwalhatian, no? Yung kaluwalhatian ng Diyos ay nakita natin sa kanya. So yung attributes ng Panginoon, yung God being omnipresent, God being omniscient, and God being omnipotent, ay nakita natin na nagkatawang tao. So unang-una, the omnipresence of God became flesh. Yung omnipresence ng Panginoon ay nagkatawang tao, nagkatawang lupa, di ba? Kaya nga, naging accessible na ang Panginoon, ang Diyos sa atin. Kaya na natin siyang maabot, makakalapit na tayo sa Kanya. Unlike before, yung presence ng Panginoon, pinalilipat-lipat ng mga, naalala nyo, yung panahon ni Moses, mayroon silang tabernacle, yung tent na malaking-malaking tent, na nakukontain doon yung presensya ng Panginoon. At hindi ka basta makakalapit, no? Kung hindi ka high priest, kung hindi ikaw si Moses, ng araw si Moses lang nakakapasok doon, at nire-relay lang yung mensahe para sa mga tao. Pero ngayon, yung presensya ng Panginoon ay ma-access na ng bawat mananampalataya, o ng bawat tao. Kaya na natin siyang lapitan dahil the omnipresence of God became flesh. Number 2, the omniscience of God became flesh. Yung kanyang karunungan, no? We know that God knows everything. Alam niyang tayo'y makasalanan. Wala ka maitatago sa Kanya. Pero minahal ka niya. So the omniscience of God became knowable. Nung una, naging accessible ang Panginoon. Ngayon, He is knowable. Nung araw, ang tao hindi nila maintindihan ng Diyos. Pero dahil nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, nakilala siya. We will be able to know Him more. Dahil nung si Jesus ay nakipamayan sa atin,
nakipamayan sa tao, nakita ng tao yung glory ng Panginoon, ng Diyos Ama, na ito palang Diyos ay nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay, at inaabot yung mga tao, no? Alam niya, nakaka-relate siya sa atin. Sabi nga 'di ba sa Hebrews 4 verse 14 to 16, since we have a high priest who can empathize with us, no? So let's come boldly to the throne of His grace. Meron tayong great high priest na alam o naramdaman kung ano yung ating pinagdadaanan. Kaya hindi natin pwede sabihin na ang Diyos hindi ako naintindihan, o ang Diyos ay hindi alam kung ano yung aking pinagdaraanan. Mas higit pa po diyan yung pinagdaanan ng Panginoon. Naranasan na niya kung paano yung malapit ng mamatay, di ba? Dahil di ba yung sa Garden of Gethsemane, na-stress siya, di ba? Kasi alam niya, ipapako siya. Sabi niya, Panginoon, kung maaari lang, ang saro na ito ay palampasin mo sa akin, pero hindi sa aking kalooban, kung anong iyong kalooban. Alam niya magdudusa siya, alam niya magsasuffer siya, magpapako siya sa krus. Hanggat maaari sana, sabi niya, ayokong pagdaanan to, pero kung luluobin ng Panginoon, kung luluobin mo, o Diyos Ama, siya lawang mangyari. Alang-alang sa katubusan ng mga tao, sa ating mga kasalanan. So, alam ng Diyos na makasalanan tayo, pero minahal pa rin niya tayo. Di ba nga, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, yung karunungan ng Diyos na hindi maintindihan ng tao, Trinity, mahirap paliwanag doon, di ba? Pero inabot natin siya sa pananampalataya natin. Nanampalataya lang tayo sa Kanya. Hindi ba natin siya naintindihan, pero siya'y kaya nating maabot at maintindihan at makilala. So, mas nakilala natin ang Panginoon sa katauhan ng Panginoong Hesus, nung siya'y nakipamayan sa atin. Pangatlo, the omnipotence of God became flesh. Yung kanyang, ang Diyos ay napakamakapangyarihan sa lahat, no? Wala siyang hindi pwedeng gawin. Siya ang may likha ng lahat ng universe, ng Milky Way, at hindi kayang i-contain ang Panginoong Diyos sa anumang laki ng daigdig, dahil siya ang may likha nito. And yet, itong napakalaking Diyos na ito ay makapangyarihan ay nakipamayan sa atin. At kung gaano siya makapangyarihan, kaya niyang paikutin sa kanyang palad ang lahat ng mga planeta. Pwede niyang gawing lato-lato ang Saturn at ang Jupiter. Pwede niyang gawing bowling ang Earth, no? Alam niya kung anong pwede niyang gawin, no? Isipin niyo, hindi nagkakabangga-bangga yung mga planeta. Meron silang kanya-kanyang orbit, no? At lahat ng yun ay nasa order, di ba? Sabi nga nung kinakanta namin nung araw, you spoke the words and all the world came into order. You wave your hands and planets filled celestial sky, no? At yun ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ano man yung ating pinagdaraanan, ano man yung ating kalagayan, ay alam ng Panginoon, no? At alam niya kung anong gagawin dito. At yun ang ating pinakamabisang example na gagawin, no? Ang Diyos, si Jesus ay laging nananalangin, di ba? Ayon sa kalooban ng Ama. So, yun na example sa atin na pwede natin gawin, dahil alam natin makapangyarihan ng Diyos, no? At yung kapangyarihan ng ito ay nagkatawang tao. So, that's the best example. And alam natin anong gagawin. Minsan, hindi lang natin ginagawa. Siguro ang problema lang natin ay yung katamaran natin, di ba? Andiyan na siya, accessible na ang Panginoon. Nakikilala na natin siya. At meron na siyang, nag-set na siya na example na kailangan natin gawin, na pwede natin gawin, magawa, masolusyonan ang ating mga problema.
And yet, yung dating ginagawa, probably dahil tinatamad tayo. Diba? At yun po ang kahalagahan kung bakit dumating ang Panginoon para sa ating katubusan. Mahal niya tayo, yung kanyang nilikha ay nais niyang mailigtas. Kaya ano po yung ating response sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, para sa atin. Kaya yun po ang istorya ng Christmas. At muli, binabati ko po kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito po si Pastor Ricky ng Golden Dove Kanluwang.